business owners, CEOs, or anybody who's part of the management team, mag-usap nga tayo. Kasi baka mamaya, hindi mo nare-realize na kaya malaki ang sahod or income or profit share mo today. Sila ang sumasalo ng pressure sa oras na may pressure ang negosyo. Sila ang nagde-deliver. At minsan, mas stress nga sila kesa sa'yo, di ba? Pero real talk lang. Na-acknowledge mo ba yun sa kanila? Real talk lang. Na-recognize mo ba yung efforts nila ngayon? Or for the longest time, hindi mo yun nakikita? Real talk lang, ha? Hindi mo pagmamay-ari ang mga tao mo. Wala kang karapatan para yurakin ang dignidad ng mga yan. Hindi mo sila alipin. In fact, kung tutuusin, ikaw nga dapat ang naglilingkod sa kanila. Kasi sila yung reason kung bakit malaki ang negosyo mo. Kasi sila yung reason kung bakit malaki ang pera mo buwan-buwan. Sila yung reason kung bakit ka kumikita habang sila yung araw-araw na nag-grind sa operations. That's the real essence of servant leadership. Hindi yung ikaw lang ang pinagsisilbihan sa kumpanya mo. Again, kung yung mga tao mo ang rason kung bakit malaki ang income mo ngayon, then hindi ba dapat yung mga tao mo ang pinagsisilbihan mo? Ikaw dapat yung nag-iisip paano sumaya, gumanda, at sumarap ang buhay nila. Paano maging mas maayos ang kalagayan ng kanilang pamilya? Paano sila maging secure? You don't need to be served. You need to serve. Itong maganda sa sinasabi ko ngayon. Pag inuna mo ang mga tao mo, Hindi lang sila gagaling sa trabaho. Kung hindi, gagalaw sila ng may puso sa misyon at movement na binubuo. Because at the end of the day, great companies are not built just by great bosses. They're built by great teams who are led with the heart. Yung puso, tawag doon, leadership. So, again, if you are a business owner, a CEO, or part of any management team today, tanungin mo ang sarili mo, leader ka na ba talaga?